Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kabanata 4, talata 6 hanggang 8. Ang sabi po dito, ako'y iaalay na, dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon ang siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Dito may kita natin sa buhay ni San Pablo ay marami siyang napagdaanan na mga sacrifices, mga hirap, pagtatanggol sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pangangaral, nagupit, nasaktan, nakulong, pero sa kabila nyon ay nagpatuloy siya na naging inspirasyon sa bawat mananampalataya sapagkat sa pamamagitan ng mga sakripisyong ito, sa mga nadaranasang hirap, ay napaparangalan ang Diyos, di ba? Mas talo tayo na humahanga, lalo na sa mga naglilingkod sa Panginoon na sa kabila ng mga pinagdaraanan nilang hirap sa buhay, ay nagpapatuloy sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Nakakapagpatuloy sila dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. At doon ko talaga hahanga sa mga kapatiran natin na sa kabila ng mabibigat na pagsubok na dumarating sa buhay nila, ay hindi sila nangihina sa kanilang pananampalataya, kundi may kita mo yung kasiyahan, yung kagalakan, yung pag-asa na alam nila na darating ang araw na mga pagsubok na dumarating sa buhay nila ay papawiin at ito'y papalitan ng Diyos. At ito'y magdudulot sa kanila ng katatagan at the more nilang nakikilala ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran, and the same time, pagtitiwala at yung relasyon natin sa Panginoon ay the more na nagiging mas malapit, no? Nagiging close yung ating relasyon sa Panginoon. Dahil sa mga pagsubok na ito, kasi sa pamamagitan yan, patuloy tayong lumalapit, patuloy natin hinihingi yung kanyang patnubay, yung kanyang pagsama, sapagkat alam natin na kung di tayo sasamahan ng Diyos sa paglilingkod natin ito, wala tayong magagawa. Walang magandang mapupuntahan yung ating paglilingkod na ito. Kaya dito, ibinibigay ni San Pablo ang lahat ng kanyang kakayanan, ang lahat ng kanyang panahon, ang kanyang oras. Hindi niya sinasayang ang bawat pagkakataon na kung saan ay makabahagi ng salita ng Diyos. Which is dapat ganoon din, no? Kung tayo mga naglilingkod sa Panginoon, may mga pagkakataon tayo. Tulad ngayon, kahit nandito ako sa trabaho, pinasasalamatan ko pa rin na ang trabaho ito ibinigay ng Panginoon upang magkaroon din ako pa rin ng time, ng oras. Kahit nagtatrabaho tayo, ay nagagawa po natin yung ating mga obligasyon, ang ating mga calling, ang ating panawagan sa Panginoon, sapagkat naniniwala tayo na kung tayo patuloy na tutugon doon sa ating panawagan, ay nandoon patuloy din yung pagsama ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At patuloy tayong may lakas, meron tayong pag-asa, meron tayong katatagan, sapagkat alam natin kasama natin ang Panginoon. Kaya dito may kita natin, sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo na siya iaalay na. Kasi alam ni San Pablo, nararamdaman niya na papalapit na yung kanyang kamatayan, no? Matatapos na yung kanyang tungkulin, yung kanyang obligasyon, yung kanyang takbuhin, no? Tapos na, papunta na siya malapit na siya sa finish line. At isa sa magandang masasabi ko na klaseng end, no, o katapusan ng buhay natin ay
nananatili tayong naglilingkod sa Panginoon. Diba? Katulad ng ating kapatid nga pumanaw, no, kahapon, siya po ay na-assign, no, sa isang PFCC para maging missionary, at siya po ay kinuwanan ng Panginoon. Pero ang kagandahan lang mga kapatid, yun ang pinakamasaya, pinakamaganda at masabi natin isang karangalan na mamatay tayo na naglilingkod pa rin sa Panginoon. Di ba? Yung namatay tayo habang tayo ay naglilingkod sa Kanya. Isang malaking karangalan yon, no? Kahit nga sa mga sundalo, di ba? O kaya yung kung sa mga history, di ba? Yung mga sundalo, yung mga warrior, yung mamatay sila sa labanan, para sa kanila yon ay isang malaking karangalan para sa kanila. Kasi namatay sila na kanilang ginagampanan yung kanilang tungkulin. Diba? Kanya na din mga sundalo. No? Kahit na yung iba nga nagkaroon na ng nagkaroon ng mga injury o kaya nagkaroon na ng disability, pero sa kabila niyan, no, kahit nawala na yung pagiging sundalo nila kasi nagkaroon na ng disability, naputulan na pa o kaya ng kamay, pero yung puso pa rin nila niyan, pag nabigyan pa ng pagkakataon na makapag-serbisyo yan, talagang magsiservisyo yan kasi nasa puso yan eh. Diba? At yung mga namatay sa mga habang kanilang ginagampanan yung kanilang tungkulin, malaking karangalan yun, di ba? Kahit nga sa mga rescuer, no? Nagre-rescue ka ng mga buhay ng mga tao, pag may mga kalamidad, may mga nalulunod, may mga trahedya, di ba? May mga pagbaha, may mga pag-landslide, may kita mo marami mga volunteer, mga rescuer. At sa kabila nyon, yung iba, sa kanilang pagganap ng kanilang tungkulin na magligtas ng buhay, ay sila naman yung napapahamak. No? May mga namamatay din na nagre-rescue. Pero para sa pamilya na nakakaunawa, ito ay karangalan sa pamilya nila. Kasi namatay yung isang membro ng pamilya nila na habang ginagampanan yung kanyang tungkulin. Yun talaga ang masasabi nating masayang kamatayan. Meron tayong mga kapatiran na habang nangangaral ang salita ng Diyos, kinuha ng Panginoon, di ba? Mas maganda yun kaysa yung mamatay tayo na imbis Bible yung hawak natin, kung ano-ano yung hinahawakan natin, di ba? O kaya dumating man tayo sa kamatayan, iba pala yung pinagagawa natin, di ba? Wala na tayo sa paglilingkod, wala na tayo doon sa calling natin, sa panawagan natin. Yun ang nakakalungkot doon mga kapatid. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, hindi po yan nagtatapos. Wala pa habang may buhay tayo, nagpapatuloy ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi natin pwede kasi sabihin, ako 20 years na, 40 years, 50 years, dito na ako tumanda, pumuti na yung buhok, siguro sapat na yung paglilingkod ko na nagawa. Di ba? Merong mga taong ganyan minsan no? Ganyan yung iniisip nila na parang sa haba na ng paglilingkod ko, tama na to. Di ba? Iba naman, no? Yung iba naman na magpatuloy. Hindi ganoon mga kapatid. Ang ating Panginoon, no, na natigil na lang yung kanyang pagmimisyon, at iba na yung nagpatuloy ng kanyang misyon nang siya po yung umakyat na po sa langit, di ba? Nang bumalik na po siya sa kanyang ama. So sa atin, habang mahininga tayo, habang may buhay tayo, wala pong hangganan ang paglilingkod sa Panginoon. Habang nandito tayo sa lupa, may misyon tayo na dapat nating gampanan, na dapat nating ipagpatuloy, at yun ang pangangaral ng salita ng Diyos. So dito, kagalakan, alam ni San Pablo na darating na yung kanyang wakas at tatanggapin niya na yung corona ng pagtatagumpay. Kasi mission accomplished ka di ba? Natapos natin yung obligasyon natin, yung tungkulin na ibinigay, iniatang ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At siya ay nanatili sa kanyang pananampalataya sa Panginoon.
Hindi niya iniwan yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Namuhay siya ayon sa kanyang pananampalataya. Ipinaglaban niya ito hanggang sa kamatayan. Maraming mga naglilingkod sa Panginoon, iniiwan nila yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kapag minsan dumarating sa mga pagsubok, diba, minsan nga nawawala sa gawain, nawawala sa pag-serve sa Panginoon. Kapag dumaranas sila ng problema, yung mga babayarin nga lang di ba? Hindi na umaatin kasi nga marami pa daw silang babayarin. Yung isisimba nila, yung i-attend nila sa prayer meeting, tatrabaho na lang nila, di ba? Kasi sa iniisip nila, yung pag-attend nila sa prayer meeting, siguro hindi makakabayad ng bills nila, di ba? Kaya pinipili nila yung magtrabaho na lang. Pero sa pamamagitan niya, napapalayo naman sila sa paglilingkod nila, yung relasyon nila sa Panginoon. Sabihin nila, hindi ko naman nakakalimutan si Lord, nananalangin naman ako. Pero siyempre, iba pa rin yung meron kang community. Kasi ang sabi nga, ay huwag nating kakalimutan ang pagdalo sa mga pagtitipon-tipon. Diba? Kailangan natin magpalakasan ng loob. Kailangan natin ang isa't isa upang patuloy na tumibay yung ating pananampalataya, ang ating pananalig sa Panginoon. At may mga taong sasaway sa atin kung medyo naliligaw tayo ng landas, di ba? May mga mentor tayo sa spiritual na maggagabay sa atin, di ba? Hindi yung tayo-tayo na lang, di ba? Sabi sa Pablo, hindi lang naman siya yung kakamit ng korona ng pagtatagumpay, kundi ang bawat nananampalataya, ang bawat naglilingkod, ang bawat nagpapatuloy sa ating Panginoon at yung mga taong patuloy na nananabik sa pagparito ng ating Panginoon. Nang na-assign kami dati sa mga province, meron kami yung accomplishment report. Yung magre-report ka, anong ginawa mo sa lugar na to. Kung ilalagay mo, dati ang prayer meeting lang namin 5, no? Ngayon naging 10 na, di ba? O kaya dumami na yung mga prayer partner. Isa mo yan yung mga activities, yung mga program na ginawa mo. So magre-report ka. Pagbalik mo dun sa center, meron kang accomplishment report, no, ng mga ginawa natin na kasama ang Panginoon. Which is ganun din naman ang ginawa ng mga servant ng Lord, no, yung 72 disciple na pinahayo ng ating Panginoong Hesus sa kanilang pagbalik, diba, nag-report sila kung paano sila ginamit ng Panginoon, paano sila sinamahan, paano sila nagpalayas ng mga masasamang espiritu. So, nagre-report sila paano yung mga himala na nangyari, yung mga ginawa nila, yung mga ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila, yung mga accomplishment na nagawa nila. No? Pero sa atin naman, bilang naglilingkod sa Panginoon, alam naman natin yung mga accomplishment natin, kung hindi naman tayo sinamahan ng Diyos, wala tayong accomplish na magagawa. Wala tayong, hindi tayo magtatagumpay. Hindi tayo makaka-accomplish ng paglilingkod natin kung hindi tayo sinamahan ng Panginoon. Kung hindi tayo binigyan ng pagtsatsaga, ng pagtitiis, yung self-control, kasi hindi madali kasing ma-assign sa ibang mga lugar Kasi iba-iba yung, kahit tayo mga Pilipino, pagdating mo sa iba-ibang province, iba-ibang mga kultura niyan, di ba? Iba-iba rin yung pag-ugali ng mga tao. So, kailangan mo makibagay. Merong mga matitigas ang ulo, di ba? Merong mga sensitibo, merong mga mataas din yung pride. Meron naman yung parang pakiramdam nila sa kanila yung gawain, no? Hindi na gawain ng Diyos. Kundi akala nila sila yung may pagmamayari ng gawain. No? May mga tao minsan na untouchable na kasi giver, di ba? Mas makanti mo lang ng konti sa salita ng Diyos, nagre-react. So, kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, paano mo haharapin ng mga taong ito? Paano mo sila pakikitunguhan, di ba? So, mahirap talaga. Kaya, nagagawa natin yung mga bagay na ito kasi kasama natin Panginoon. Nandun yung kanyang salita, nagbababa tayo sa mga prayer, nakontrolin tayo ng Diyos. Di ba? Siyempre, kapag pumunta ka sa isang lugar, parang rin yan may mga territorial din di ba? Lugar namin ito. Ano ka lang dito, parang sampid ka lang. No?
hindi ka taga rito. Tuturuan mo kami, ganito, ganito. Di ba? Kaya nga kahit si San Pablo, tinuturuan niya si Timoteo na huwag mo hayaang hamakin ka dahil sa iyong kabataan. Di ba? Kailangan ipagtanggol mo yung salita ng Diyos. At siyempre, may pagtatanggol natin yung salita ng Panginoon kung isinasabuhay din natin. Di ba? Kahit anong pagtatanggol natin sa salita ng Diyos, kung hindi naman nakikita sa buhay natin, yung salitang pinagtatanggol natin, wala rin sa yun. Kasi mapupulaan tayong ganun, di ba? Mapupulaan lang tayo. Kaya napakalaga na hindi lang natin na kinakabisado, hindi lang tayo dapat na alam natin yung salita ng Panginoon, kundi dapat nakikita ito sa atin. Kasi yun ang pinaka-the best na preaching yung pagsasabuhay Hindi naman yung lumalabas sa bibig natin Di ba? Ang pinaka-the best na preaching talaga mga kapatid, yung na itra-translate sa buhay natin yung salita ng Diyos. Kasi kung hindi natin na itra-translate, magiging ano lang yan Parang tayo yung sabi nga, musician, tinugtugan. Tumugtog ka lang sa plaza, na-enjoy yung tao, pero walang epekto Diba? Walang yung hindi tumatalab sa puso ng tao. Kasi kapag sinasabuhay natin kasi yung salita ng Diyos, mararamdaman kasi ng tao yan Di ba? At pag sinasabuhay natin salita ng Diyos, meron talagang pagkilos na nangyayari, meron talagang himala, meron talagang pagbabago na nagaganap sa buhay ng tao. Di ba? At nga sa gawain dati, mga 90s, mga 80s, di ba? Wala pa naman talagang formal na pag-aaral. Iba nga sa mga dating mga preacher natin, di ba? Hindi nga nakapag-aaral. No read, no write din. Yung iba, galing pa sa presuhan, sakit ng ulo ng lipunan, tapos nakilala ang Panginoon, tapos tumayo sa pulpito, nag-discipleship, tapos nangaral. Di ba? Hindi naman ganun ka-intellect talaga na masabi mong talaga, nakapagtabos ng mga Bible school o nakapag-aral ng formal tungkol sa salita ng Panginoon. Pero kita mo, sinasamahan ng Diyos. Diba? Marami ang nagbabago, marami ang gumagaling, marami ang pinagpapala. Kasi sa pamamagitan lang ng testimonya nila sa buhay nila, kung paano kumilos ang Diyos sa buhay nila, sa pagpapayag nila ng salita ng Diyos, sinasama nila ngayon yung kanilang buhay, yung life testimony rin nila. So, mas kumbinsido siya. Convincing yung dating sa tao. Lalo kung sa pangangaral mo, maraming taong nakakakilala sa iyo na talagang masama yung buhay mo dati tapos nagbago ka, mas madali talaga sila maniniwala kasi sila mismo nasaksihan nila yung pagbabagong naganap sa buhay natin. Kaya kapag nangaral ka na salita ng Panginoon about sa pagbabago, talagang sasamahan ng Panginoon at iba yung epekto sa tao. Pero kahit anong ganda na sasabihin natin, kung hindi naman ito nakikita sa atin, wala ring saysay. Di ba? Wala ring patutunguhan. Hindi rin magiging epektibo yung ating pangangaral. Kaya nga dito may kita natin talaga yung nakaka-inspire din yung mga ganung mga lingkod ng Panginoon, yung ating mga kapatid na nangangaral ng salita ng Panginoon na binawian man sila ng buhay, pero nandun sila sa state ng buhay nila na naglilingkod sila sa Panginoon. Diba? Habang kanilang ginagampanan yung kanilang tungkulin, ay kinuha sila ni Lord. No? Yung nga lang, minsan may mga taong hindi nila naunawaan. Diba? Minsan, marami pang sasabihin. No? May mga side comment pa. Diba? Alam naman natin, ang buhay natin, hawak ng Diyos yan Kaya kung gusto ng Diyos kunin kukunin na tayo. Diba? Yung iba, kung ano pa yung mga negative, bakit ganito, bakit ganun, bla 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 bla. Diba? Siyempre, ganun talaga Ang pinaka-point na naman dyan, at least, kaya kinuha ng Panginoon, yung kapatid natin na ito, siya sa paglilingkod sa Panginoon, di ba? Kaysa yung namatay yung naglilingkod kay Lord,
no? Hindi pa na naglilingkod, dating naglilingkod. Inuwa ka, pero wala ka na dun sa sa paglilingkod mo sa Panginoon. 'Di ba? O kaya iba-iba na yung pinagagawa natin. Hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon. Yun ang masaklap dun. Dapat pa nga natin ikatuwa yun eh. 'Di ba? Kunyari, ikaw nangangaral ka ng salita ng Diyos habang nakatayo ka nangangaral. Bigla kang kinuha ng Diyos. 'Di ba? Ano mo na yun? Biyaya na yun. Yan. Wala nang huwag mo nang questionin yun. At least, nakatayo siya habang nangangaral. Yan. Malaking pribileyo na yun. Karangalan na yun, mga kapatid. Bilang sa mga Kristiyano, karangalan yun. Diba? Dapat hindi na yung hinahaluan pa ng ano pang mga negatibo. Yeah? O ano pa man mga side comments na hindi naman nakakatulong, hindi naman nakakabuti. Diba? Dapat matuwa tayo. Nandun man yung lungkot, siyempre hindi na natin makakasama yung mga taong yun. Pero nagagalak yung puso natin. Kasi bakit? Kasi namatay sila na naglilingkod sa Diyos. So yun lang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.